nabuhay yung caregiver nasawi naman ang caregiver na Pilipina. Nung ilang araw pa lang, nagkaroon tayo ng casualty sa Israel dahil kagaya nung nangyari nung nakaraan ay sila ay tumutulong sa kanilang alaga at sa kakatulong sa kanilang alaga naabutan ng bomba at papunta sila sa bomb shelter. Shout out. Galing. Nasawi naman ang caregiver na Pilipina. Alright, welcome back to our channel mga kababayan. Asset ni Tambi na prose na po. At saka na meron na ding whole departure order sa kanya, hindi na siya makalabas ng bansa. Opo. Or nakalabas na dudumaan na dun sa backdoor, wala rin tayo. Kumusta na nga pala si Tambi Luistro? Ano nangyari dyan kay Tambi? May AKX at nang dahil kay speaker. May akap nang dahil kay speaker. Kaya may tupad. At nang dahil sa pagkakahuli kay Saldico. Agoy. Natataranta na ngayon ang speaker mo. Nataranta na ba Luistro? Diba? Nakakainis dito mukha ni Luistro Mawait, yung pangiwi-iwi niya. Talaga. Shout out sa inyo, Tambalos Plus. Ito na mga babayan, mga naging balita dito. Si Ping Lacson, binanatan. Si Romualdez, naku po, nandito rin sa video. Robin Padilla, pinagtanggol niya pa si Senator Bato dyan, laban dyan sa ICC. Nandito po sa programa Patok or Putok. Maganda dito mga talakayan ng mga kababayan. Nandito rin si Atty. Topacio. Medyo comedy ito. Kaya ito ang panoorin natin. Let's go! Sabi Patok o Putok. Ang Patok is you agree. Attorney. Agree or disagree lang yan. Okay. Putok is you disagree. Okay. So may hawak ako, pero? Yeah. Sa'yo yan. Maganda dito mga kababayan kasi si Tambi ang kanilang pinag-uusapan. At saka itong si Auntie Claire. Okay, let's start Auntie with Claire. ang headline number 1. Fake news ka talaga. Headline, Next number Speaker 1. of the House, Martin Romualdez, naglabas ng video na nagsasabing hindi siya magiging scapegoat, among other things. Hoy. Ang unsolicited advice ni Yusek Claire Castro, manahimik ka na lang. Ang payo ni Auntie Claire sa dating House Speaker. Ano ka, Auntie Claire? Hello? Okay? Let's start off with Senator Robin Hood Padilla. Yeah. Explain yourself, sir. Karapatan ni dating speaker Martin Romualdez na Correct. ipagtanggol din naman ang sarili niya. At walang karapatan din ng ating Kiko, ano ba siya? XO? Di ba? Parang ano lang siya? Yusek. Wala siyang karapatang patahimikin. Tama. Nago po, Auntie Claire. Nais pagsalita at ipagtanggol ang sarili. Oo. Galing, pasensya ka na, Senator Robin, kasi kung sa House sa Senate, pero kami rin meron. Kaya nga po Attorney Topacio? Para sa akin ay putok for the same reasons na sinabi ng aking idol na walang karapatan ng kahit sino na sabihin, huwag mong ipagtanggol ang sarili mo. Hindi po yan ang essence ng ating democracy at ng due process. Yan. Attorney Jimmy? Very obviously na putok dahil palagay ko nagiging parang tema yata ng maraming tao lang naman sa administrasyon na parang ang hilig nilang magpatahimik. Yan, totoo yan. Katulad ng ginawa nila ngayon. Claire Castro, Kay ang sabi Defensor. naman niya is parang hindi magkaroon ng self-incrimination ba? Para kumbaga manahimik ka na lang as legal advice para wala na siyang masabing damaging. Siguro siya po na manahimik. Naku po. Auntie Claire, shout out. Gusto nga natin, May from our sense. side, ilabas na niya lahat ng nalalaman niya. Dahil palagay ko, marami siyang key evidence na may Okay. Attorney Jess, what do you say? Ayun, malaman no, si SFR. Ito na si Ako, Palsis, middle ground abogado yan. ng mga kamshit. Parang patok na putok. Ang ipatok sa akin kasi doon, sabi nga ni Attorney Jimmy, baka naman sinasabi ni Yusek Claire, invoke your right against self-incrimination. Anything you say can and will be used against you. So, yung video na yun, malaman yun eh. Ang dating sa akin Ano lang putok yan siya eh. kasi, ang dating sa akin sa statement ni SMR, executive branch. Nako. Hindi niya sinasabi yung pangalan na PBBM. Headed by the Chief Executive. Ang sinasabi lang niya, hanapin din si Cheese, tama yun sa tingin ko. Hanapin din si Zaldico, tama yun. Hanapin si Manny Bonoan, DPWH. Hanggang DPWH lang ba ang executive? So, malaman, patok na patok.
Grabe. Grabe, over naman to si Francis. I'll throw this question also to the same gentleman. But I would like to get the view of Senator Robin. Some say may tamang lugar na gawin ito yung video. Yung katulad ng ginawa ni Saldico. Pero the better way of doing, is there a better way of doing this? What do you think? Kasi po ang Pilipinas kasi nauuna sa atin ng trial by publicity eh. Kapag nanahimik ka na nanahimik, Tumpak. magmumukha ka ng ikaw na may kasalanan ng lahat. Katulad ng ginawa nila ngayon kay BP Sara. Di ba? Dating speaker, Martin Romualdez, parang nakikita niya, parang, oops, ako na yata ang ilulubog dito. So yung kanya naman, nung pinanood ko naman, lahat naman ng sinabi niya, wala naman ako nakitang pinapahamak na niya yung sarili niya. Kung hindi, pinaliwanag lang niya na ganun talaga ang budget eh. Hindi naman yan manggagaling sa amin. Pero kasabot pa rin siya. Manggagaling yan sa executive, pupunta muna sa amin, mag-deliberate kami, pag-uusapan namin sa malaking kapulungan, papunta sa malaking kapulungan, ibabalik sa kanila, magbabayad ka, dadaling kay Presidente, siya pipirma. So tama naman lahat ang sinabi ni Speaker. Senator Robin Hood, bakit ngayon lang siya open up after sasagutin kita Saldico was dyan. finally put under custody? Siyempre, Hindi last Hindi year. po ako naiipit na yan si Romualdez. Alam niya na patulong sa kanya, mukhang isa-sample na siya ni Bangag. Kaya hindi siya pumapayag, ngayon nagsalita na siya. Kaya shoutout sa inyo, Tambi. Maganda yung ginawa mo. At naranasan mo rin ngayon ang naranasan ng mga Duterte, di ba? Ngayon, gusto na ni Tambi mga kabayan na mag-inhibit si Rimulya sa kaso dahil alam niya na mukhang may prejudge na itong si Rimulya. Alam mo, itong si Rimulya mga kabayan, alam natin na ito ay may lahing medyo balimbing, di ba? Mula pa nung kampanya pa doon kay Binay, lumipat ito kay Duterte. So alam niya yung mga trajectory ng politika. Kung saan napupanig ang panahon, alam niya itong si Bongbong is papalapit na ma-expire na siya. So pumuporma rin si Rimulya. Kaya wala na rin siyang sinasanto ngayon. Gusto na niya talagang mapanagot ang mga salarin dyan sa flood control. Di ba, Anti-Claire? Kasi ang yabang pa nito ni Anti-Claire na hindi daw tinutulugan ng Pangulo. Ano hindi tinutulugan? Nung Pasko, sinabi niya walang magpasko, lahat nakukulong. Ano nangyari? Walang nakulong si Bong Revilla. Di ba? So pinagluluko tayo. Pero ang maganda dito, nakikita natin na nabubulabog na sila mga kababayan. Yung dati mga kasama ay nagsasalubungan na, lalo na dito po kay Lacson at kay Martin. Dahil ininsulto na ni Lacson na inimbitahan ka daw, Martin, ng 2 beses, hindi ka daw sumipot. Pero ikaw naman, Lacson, bakit hindi mo buksan ngayon ang investigasyon dyan sa Blue Ribbon, di ba? Tingnan natin. Kasi hindi Tambi, nagsasalita na. Tapos ikaw, sirado ka. Sisihin mo lang siya na noon hindi siya sumipot. Ayun na andito na tama na ang satsat, Pinky. Buksan mo na ang investigasyon, di ba? Ako po, Pinky. Baka may malita ka na naman ngayon dyan, ha? Speaker, ako ganyan ako malinaw. Ako, Do you think Senator Nico was open last year? As early as last year? ganun sana ang ginawa niya. Pero ako naramdaman ko talaga parang sa tingin niya, sa palagay niya, ito yung panahon na dapat na siya magsalita dahil lulubog siya talaga. Oo. Ikinig ko sa Senator Robin Hood. Ililibing talaga natin Niya kayo na pa na, BBM. Takot ito si BBM managot eh. Hindi takot nilakaw. CMD ka. Opo. Kaya pa medyo malambing ka kay Speaker, malambot ka kay Speaker dahil meron kang inuungatan sa lakas niya. Kasi nung panahon po ni FBR, I solid know. tayo. Yes, kasama niya sila dati. Hindi pa po ako puli. For the gander. Ito magkaiba yung ghost. May isa na pumirma ng BICAM, yung isa wala. So kung guilty yung Jeez. isa, dapat mas guilty yung isa. O mag-speculate tayo. Why do you think former Speaker Romualdez refused to appear before the Senate Blue Ribbon? Let's ask Senator, anong inside information doon? Kasi may mga... Marami pa silang kasama noong time na yon. Di ba? So, Solid pa sila. Ngayon wala na, bulabog na sila. Why? Sabi ni Senator Ping Lacson as chairman of the Senate Blue Ribbon. Naglilipatan na mga kasama niya, di ba? Ano yun, hindi written ha? Opo. Gusto ko lang din po ipaalam kasi ngayon Manay. po ako naging membro ng Blue Ribbon. Okay. Ang Manay. dati kong Blue Ribbon member dyan ay yung kaibigan, si Senator Bato. Senator Bato, shoutout sa Senator Ikaw Bato. ang absent. Opo. Absent siya. Ay, Kaya hindi, napalitan niyo, sir. opo, hindi ko naman tinitingnan na absent yun kasi full treat din ako doon. Ako nagsabi sa kanya, pare, magtago ka muna. Kasi, First ka pinag-abit. Oh. di totoo po. Totoo.
Ganun talaga ang katotohanan. Sinabi ko sa kanya, pare, pag ikaw hinuli ka ng... Nagtago ng nagmaano ka, di ba? Yan, nagtago din po ako. Pero lumitaw din po. Tsaka may warrant po ba? May warrant po ba? Kasi ang iniiwasan ko doon, Atty. Pagka si Bato tuli sa Senate at nandun ako, mamamatay na kaming dalawa doon. Wow. Oo, kasi Hindi, pagtatanggol Yan. Hindi, bakit pagtanggol niya ako? Kasi kung Buhay yun, hindi ako nagdadrama. Okay. Kasi sa akin, personal to eh. Itong warrant na sinasabi, kung meron, foreigner to eh. Oo, yeah. Matagal ko nang gustong humanap ng away sa foreigner. Pero kung Pilipino, ayoko. Lagi na kayo itong bandila. Yeah, maganda awayan yan. Wala namang yung mga kinalaman dito sa bansa natin layo pa sa mga puti na yan. Yung sabi nga naman oh, yung ganun. Sasama saan? Ewan ko, matagal na ako nauna doon. Hindi naman nila ako binugulong. Matagal na, lagi ako nasa labas ng kulungan ng ICC. Shrimp prison. Oo, ewan ko, nahiya siguro sila sa akin. Ayaw nila ako ipasok. Bawal ka rin. Hindi ka napapasok bawal, di ba? Eh sana nga, dumating ang panahon na mapayagan din ako makausap si Digong. Kasi isang taon na akong Shoutout kay nasa Tatay labas Diggs lagi dyan. ng ICC. At hindi ko kinakatakutan ng kulungan, lalo na yung sa abroad, sarap na kulungan. I have a question, Mami Chusen. Sorry. With the confirmation of charges and the Sisingit pa dismissal talaga of ito si the Pulse. jurisdictional issue, are you more, would you know, kung ikaw or si Senator Bato, are you more concerned now that the warrant is real? Matagal na kaming concern sa warrant. Nagmula pa lang nung Pero alam natin, panggulat lang yan eh. nasa Hong Kong tayo noon eh. Kung naalala. Pero sigurado din ipapag-iintap niya si Bato kasi nagawa na nila yung sa niya. Kaya, Senator Bato, Siya, Huwag ka magpahuli. Hindi ko, matapang na tao eh. Hanggang sinasabi na umuwi, yun naman, kasi talagang palaban yun eh. Kaya umuwi pa siya. Ito naman, ayoko na mangyari yan kay Bato. Kasi masakit eh. Kasi nung nangyari kay Digong yan, nalagluksa talaga kaming matindi lahat. Oo, Nag-iba lahat kami talaga. Advertise. yan ang pinakamalaking pagkakamali ni Bangag, yung pagpadukot niya kay Tatay Digong. Kaya galit na galit ang taong bayan hanggang ngayon. Nadagdagan pa dito sa mga mali-malitang pera, di ba? So, lumapo naman tayo dito mga kababayan sa bagong balita dito kay Ma'am Alona. Shoutout sa iyo. Itong magandang vlogger natin, ano? Bagong balita ito. Bagong nasagap lang dyan sa mga marites. Na mukhang pinayagan na yata si Tambay mga kababayan na lumayas na sa bansa dahil nagulat siguro. Nangangatog na sigurong itlog nito ni Bangag kung ano-ano sasabihin ni Tambi. Kaya kung nakalayas na si Tambi mga kababayan, pakinggan natin ito si Ma'am Alona. Let's go. So, pinayagan ng Kamara itong si Martin Romualdez na lumabas ng bansa. Pero 'di ba, kamakailan lang nung nag-request siya, ito ay hindi pinayagan ni Ombudsman Boying Zombie Remulla. Dahil nga daw saktong-sakto daw na nahuli si Saldico tapos lalabas ng bansa itong si Martin. Baka daw hindi na bumalik, etc. bla bla bla. But after, okay, na hindi payagan nitong si Boying, si Speaker, okay, si dating Speaker Martin Romualdez, nagsalita ito. At dahil sa kanyang sinabi, natakot siguro si Bangag. Kasi ito yung sinabi niya, basahin ko. I will not go quietly and I will not go alone. Oh my G. Siguro. Dama. Okay. Ningago ba na isasabit na siya ni Pinsan? Kasi naman itong si Adik, hindi na pinoproteksyonan si Martin Romualdez. Kaya ganun na nagsalita nito. Sabi niya, I will not be the fall guy for other people's corruption. So may corruption nga. Meron nga. At hindi ito si Inday. Anong ibig sabihin nito mga kababayan? Wala na rin si Tambi. Si Alisa na sila. Kaldi ko, sumunod na si Tambi. Tapos sinong maiiwan dito? Walang makukulong? Ano ganun ba yun? Anti-fair? Bangag. Ano sinasabi niyo hindi niyo tutulugan ng investigasyon ng flood control? Pinayagan yung lumayas. Ako po, nakalayas na nga ba talaga si Tambi? Palaging ganito talaga ang eksena ng mga hinayupak, no? Pag nahuhuli na, kung hindi man mo hospital, magkasakit, mga ibang bansa, para lang maka-eskapo. Mga karma din kayo mga hinayupak. Alright, hanggang dito lang tayo mga babae. Yun po ang latest na balita kay Tambi. Abangan natin yan ng kanilang pagsagupaan
itong mga kakampi ni Bangag. Kanya, sila na po ay nakakarma na. Alright, thank you for watching. God bless you all.